No, wait. Teka, masyado makapal yung makeup mo. Bawas-bawasan mo naman. Tita! Tita, please! Luluhod ka ba sa harapan ko? Ikakayas mo sa mukha mo para uminis Tina! Nakikiusap po ako. Ma'am, Ernestine, what's this? Cynthia! Cynthia! What's wrong? Carlito, ano nangyari? Magpapaalam na ho ako. Hindi ko kailangan ng prutas. Leandro, bakit ba ayaw mong aminin na kailangan mo rin ako? At sa kalagayan mong yan, hindi kita pwedeng pabayaan. So anong masama kung alagaan kita? At asawa mo ako. Ano pang mangyari, hindi na mayaalis yon. Camila, hatid na kita. Hindi na kailangan. Kaya ko naman mag-isa eh. Sorry, please, pumayag ka na, hatid kita. Mas importante mga bisita mo. Ikaw ang bisita ko. Maraming pwedeng mag-alaga sa akin. O, nasaan sila? Leandro, ako lang ang pwedeng magtiis para sa'yo. Huwag kang pakasiguro. Pwede akong mabuhay nang wala ka. Cynthia, kahit sa'yo mangyari yun, hindi mo hahayaan na siraan ang ama mo sa harap ng maraming tao. Ikaw ba talaga nakarinig, Ernestina? Hindi naman ako baliw para mag-imbento ng mga bulong sa hangin. Pero baka naman iba lang ang pagkakaintindi mo. Sino bang huling kausap ni Rosa Camila Guada? Guada, bata ka pa, kilala mo na ako, hindi ba? Hindi ako gagawa ng isang bagay kung hindi ako bibigyan ng dahilan para gawin ito. Kung gusto mo, ipapatawag ko siya para magkaintindihan kayo. Para ano pa? Para ipagtanggol ang sarili niya? It's pointless, Cynthia. Yung mga ganyang mga pesante, natural sa kanilang maging bastos. Wala na tayong magagawa. I'm sorry, but I have to go. Tara na. Sir, kailangan lang namin siguruhin pero may mga leads kami para makumpirma kung sino talaga sa mga itong ginamit na courier ng grupong nagtangka kay Gov. Maliit lang naman partisipasyon niya sa kaso bilang tagapagpasa ng informasyon pero maaaring makapagbukas ng mga leads para may turo mga kasama niya. Malaking tao nasa likod nito, sir. Para mahanap natin ang mastermind, para tayo naghanap ng karayom sa Talaiban. Pero isa-isa, mapapausad natin ang investigasyon. Good. Sino to? Yan, sir, madulas na po siya ng shabu sa tondo. Matagal na nagtatago pero posibleng may turo. Ito. Tagatumba, sir. Highest paid hitman ng bansa. Basta ikaw ang may hawak ng kaso, Amores. Kampante ako. Carlito, pasensya ka na dun sa nangyari kanina, ha? You don't have to apologize. Ang ate mo naman talaga yung wala sa lugar, eh. Nga lang sana, hindi ka nagsisisi na pumunta ka sa party. Siyempre, hindi naman. Sorry. Okay lang. Sige, thank you. Good night. Can you have dinner soon? Hindi ako makapaniwalang gagawin yun ni Rosa Camila kay Ernestina. Hindi pala away ang batang yon. Ibig sabihin, sinungaling si Ernestina. Iluminada. Kilala ko ang dalawang yon. Noon pa, mabigat na ang dugo ni Ernestina kay Rosa Camila. Maging sa mga anak ni Sarina. Leandro, sinisiraan ka ni Rosa Camila sa ibang tao. At sinasabi pang kahit kailan, hindi mo raw sila sinusustento ang mag-ina. Kaya ka pinagtanggol ni Ernestina. Siya pa ngayon ang masama sa'yo. Tawagin si Ernestina.
Ipaliwanag mo sa akin ito nasa periodiko? Ba, hindi ka makapagsalita? Wala naman ho ako ipapaliwanag kasi totoo naman po itong nakasulat eh. Oo nga naman, Leandro. Ano bang gusto mong sabihin ng anak ko? Hindi ka ko kinakausap ko. Shut up! But Daddy, she provoked me. Masama po ba ipaglaban ko kayo, pangalan ninyo? Kay kadugo o hindi, hindi ko uurungan para ipaglaban kayo at ang karangalan ninyo. Pero kung hindi ko kayo maniniwala na ganun ko kamahal, I have no business defending myself because only the truth will clear my name. I don't care kung anong totoo sa mga naglabasan sa dyaryo. My point is, you are representing this organization, Rosa Camila, and that entails a certain level of responsibility and accountability to maintain an image which will protect this organization. And I expect you to completely abide by it. Hindi sapat na magaling ka lang with your work. Pero wala pong ginawang masama si Rosa Camila. In fact, she just defended herself. Does that undermine my point, Ding? Ma'am, I'm very sorry for what had happened. Huwag po kayo mag-alala, hindi na po mauulit. Tsaka simula po ngayon, mag-iingat na po ako. I hope you understand, Rosa Camila. Sometimes we really have to set aside personal concerns for causes which we think are more valuable and meaningful. Naniniwala naman akong mahal mo ang mga bata and the communities that you are serving para mapahalagahan mo na maging mabuti kang ehemplo sa kanila. Kesa naman malagay ka sa dyaryo for something that for me is very petty. Hindi ba? Yes, ma'am. Well, now, pag-usapan na natin yung report mo din. Let's go. By the way, this doesn't mean that I'm not on your side. Thank you, ma'am. Bye. Pinamili ko yan para sa'yo. Wala naman okasyon para tagaluan mo ako. Eh, monthly anniversary natin ngayon eh. I'm just happy counting the days since we've met. Alam mo, okay lang naman sa akin na pinagsasabay mo kami. Kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin magising sa katotohanan na lamang ako kay Rosa Camila. Sa talino, sa ganda, sa lambing, at higit sa lahat, magaling trumabaho sa kama. Hi, Ma. Ano ba talaga ang pinagawayan niyo ni Ernestina? Layan, Ma. Rosa Camila, bakit hindi mo sa akin sinabi kagad? Para magsumbong. Laban ko to, Ma. Kaya ko tong mag-isa. Tsaka hindi na ako bata. Tsaka kahit sinabi ko naman sa inyo, ano namang gagawin niyo? Sana iniwasan mo na lang para hindi na kayo nagka-argumento. Kaya hindi ko sinabi sa inyo dahil alam ko yan na isasagot niyo. Umiwas, huwag makialam, huwag umimik, maghintay kay Daddy, lumugar. Yun naman talagang gusto niya mangyari na eh. Manahimik na lang ako sa isang sulok at lunukin lahat ng ginagawa nila dahil anak lang ako sa labas at hindi kayo lehitimong asawa. Dahil yun ang nararapat. Ma, hindi. Ma, I'm sorry. Hindi ko naman kasi alam na nandun siya eh. Tsaka, siya yung biglang sumunggod. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Tsaka ilabas dito yung usapang magkapatid kami kasi hindi naman niya ako tinuturing na kapatid eh.
Rosa Camila, naintindihan kita. Pero ang iniisip ko, anong sasabihin ng daddy mo? Mahanap ni Daddy. Siya kilala niya ako. Hindi ako nag-aalala dun sa iisipin niya. Dapat mag-alala si Ate Ernestina dahil dun sa ginawa niya. Anong sabi ni Guada? Ni Mrs. Valiente? Ni Carlito? Ano naman dapat yung sabihin? Humingi ka ba ng paumanhin sa kanila sa nangyari? Ma naman, bakit ako pa? Dahil yun. Nararapat. Ay, naku, Ma! Huwag mo na isipan yan. Kaya ko naman sarili ko. Gusto mo, tulungan na kita? Na, kung na matulog ka na, pahinga ka na. Hi, Alicia! Hi! Pasensya ka na, medyo magulong bahay, ah. Para sa'yo. Thank you. Ipaghati mo na kami. Titikman ko na to, ha? Halika, Sige. punta. Gusto ko lang humingi ng dispensa sa gulong nangyari dito. Don't worry about it. Kaibigan ng mga anak ko si Rosa Camila, and I trust my children's choice. At hindi ko kinakampihan si Ernestina at si Rosa Camila. Gusto ko lang malaman, may ginawa bang masama si Rosa Camila sa party? Alam mo, mabilis sa mga pangyayari, eh. Sabi ni Guada, tahimik lang naman daw si Rosa Camila. Sabi naman ni Ernestina, sinisiraan daw nito si Leandro. It's immaterial. Ang mas importante sa ngayon, magkasundo sana magkapatid. Kain na muna tayo. Merienda muna. Oh, no. Nakataba, ha? I hope you like it. Oh, I'm sure I will. Baka gusto mo nga pala kami na ang mag-deliver ng lettuce sa kantin mo. Yeah, why not? Puro natural pesticides ang ginagamit namin. Nag-organic farming kasi itong anak kong si Carlito doon sa lupa namin sa Balayan. At may mga dala siyang seeds from the States. Siya nga pala, pakisabi na rin sa mga bata na sorry for what happened, ha? Don't worry about it, Alicia. They have a mind of their own. At kaibigan nila yung anak mo. Sandali, sir! Sir, ikinamay ako, Mang Eddie. Salamat sa pagdalaw niyo, ha. Ito pa, pandagdag mo sa libing, oh. Nabulong ni Daddy. Ako, salamat to. Pakisabi na lang kay Sir Carlos na tatanawin ko ito sa malaking utang na loob. Wala yun. Kami nga dapat tumanaw ng malaking utang na loob sa inyo, eh. Dahil kung wala ikaw, makasamahan mo, hindi rin lumago yung negosyo natin. Wala kayo, wala rin kami. Huwag niyo muna isipin yung boundary niyo para sa linggon to. Ako na kakausap doon sa opisina. Unahin niyo na muna itong libing dahil mas importante ito. Una na ako. Maraming salamat po. Ito nga pala yung CDs na ibigay sa akin ni Guada na ibigay sa'yo. Hindi ko naman nabigay dahil sa gulo nangyari sa party nga. Thank you, ah. Total, mahilig ka pala sa mga soundtracks eh. Kailan ba tayo manood ng sine? Tanungin mo si Guada kung pwede siya para apat tayo na nire-restore. Sa dyaryo ka. Oo nga kasi yung ate ko parang artista yun. Mahilig magpa-dyaryo at natutuwa pag nasa dyaryo siya. Huwag mo na yung pansinin. Magkano ka na babayaran ko dito? Hayaan mo na. Pasalubo ko na lang sa'yo yan. Total, hindi ko naman nahanap yung Angela sa Ashes na yun eh. Pero yung dito naman namin, nasa Hong Kong ngayon. So, sinabihan ko na siya. Pagdating niya, bibigay ko sa'yo. Pakibigay na lang ito kay Guada. Yung hiram niya eh. Ganda ng title na ito ah. Tsaka maganda rin yung meaning ng libro. Understanding the Purpose and Power of Women. A book for women and the men who love them. Ba? Pero naman ako pagtaas si Guada. May humihiram din na classmate ko eh. Sige na nga. I want all of your reports at the end of the week for the governor's review. Kung meron kayong kailangang papirmahan, put it on my desk. I'll ask my messenger to pick it up, okay? Miss Elaine, ang hirap ng communication ngayon kay Good. Kaya nga natin inaayos eh. Kailan siya papasok? Well, that's still indefinite. Kailan kaya mapipirmahan ni Gob ang recommendation for promotion? Too many questions, can you... Nato, this is a closed-door meeting. Ma'am, nandiyan po si Ma'am Alicia. Gusto na po kayo kausapin eh. Excuse me. This is quite a surprise. Hi, Alicia. Elaine. Elaine. Sit down, Alicia. Thank you. Kumusta na si Governor?
Well, he still needs another operation, but he's no longer in critical condition. I presume nabalitaan mo na hindi mobile si Governor because of what happened. Mahusay ba ang therapist niya? Oh, yes. Alicia, may meeting ako eh. Bakit ba? Gusto ko sana kung pwede i-set up mo ko ng meeting kay Leandro. That's even more surprising. Nung nanganak ka kay Rosa Camila, ako pa ang nahirapang maghanap kung saan ka naka-confine. And now you're asking me for an appointment. Is it really that urgent? Alam mo, may pinapaayos na dinner si Governor para sa inyong lahat. I'm just trying to look for a common schedule for all the wives and the children. Hindi mo ba mahihintay yon? Kung sakasakali kasi ngayon lang kami magkikita at magkakausap. Gusto ko lang siyang kumustahin, Elaine. Saka gusto ko rin ipaliwanag yung nangyari kay Rosa Camila at Ernestina sa party ng mga Valiente. Ah, yun ba? Bakit? Well, nothing. Labas ako dun eh. Elaine, matutulungan mo ba ako? Alicia, I'm quite loaded with work eh. And besides, as you may have noticed, hindi pa nga lumalabas si Governor to face the press or attend to all his duties. Lalo pa yan, personal agenda. But don't worry, I'll give you a call, but I'm not promising you anything, okay? Okay. Thank you, Elaine. Attorney Asturias, the meeting was at 2 o'clock and not 4. Governor, these are for your signature, for your comments, at ito po yung report galing sa iba't iba ninyong mga kumpanya. Okay. Sir, about the dinner with your family, sinayos ko pa po yung schedule. At good. siya nga po pala, pumunta si Alicia kanina sa opisina ninyo, humihingi ng appointment. What do you want me to do? Aba, ngayon lang siya nagpasabing gusto niya ako makausap. Anong sinabi mo? Pinapunta mo rito? I could call her, sir. No need. Tawagan mo lang. Sabihin mo, gusto ko siya makita. I'll do that right away. Sir, Ano yan? Ma'am! Ma! Sir, si Ma'am po! Paano siya bibili? Dali mo!